Gaya na inaasahan, pamamahinga ng habagat magdudulot ng mas maalinsangang panahon sa halos buong bansa. Ilang mga kalat-katapag ulan iiral lamang sa ilang bahagi ng southwestern at southeastern Luzon, kabilang na rin ang hilagang kanluran ng Northern Luzon. Bunsod pa rin ang mahinang habagat na dumadaloy doon. Binabantayang 92W, isa ng aktibong bagyo na tropical depression category, pero wala itong banta sa bansa na kung saan sasabay sa dadaraanan ni Crosa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, August 2, 2025. Ang oras nating boss may umaga ay alas 10:49 na ng umaga. At gaya ng report ko nung nakarang linggo pa na nitong unang linggo ng Agosto, inaasahan nga po natin bahagya mo ng mamamahinga yung daloy ng habagat dito sa Metro Manila at ilang karatig ng Central Luzon, pababa na po yan sa may Southern Luzon. At dahil nga po sa medyo mamamahinga nga po, ay magiging mas maalinsangan tayo at iiral po ang stylist natin na magpapaalinsangan sa iba't ibang bahagi ng bansa sa katimugan, kabilang na ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Na kung saan ang Visayas at Mindanao ang una-una munang nakaramdam ng mas maaliwalas sa panahon na kasabay naman ng matinding alinsangan dahil sa tinding tirik ng araw. Ngayon, dito sa Metro Manila ngayon, tirik na ngayon ang sikat ng araw, which is inaasahan po natin yan hanggang 5 dahil nga po by August 5 ay posible pa nga biglang magbago nga po yung ating weather pattern na lumalabas sa mga iba't ibang weather agency forecast, which is i-confirm natin yan pagpasok po ng Lunes. Sa ngayon ay maganda muna magiging panahon, moderate ang ating lagay ng panahon sa Metro Manila, pero asahan po ang maaraw at maalinsangan na panahon sa maghapon ngayong weekend po. So importante pong magdala ng payong dahil expected mataas po ang ating heat index at alinsangan dahil nga po mataas ang ating outside humidity kasabay ng mataas din na air temperature. So malagkit-lagkit ang magiging alinsangan natin nito mga folks. So wala po tayong namamataan dito sa Metro Manila na anumang water vapor o precipitate estimation. So wala tayong nadedetect sa Doppler radar satellite. Tinawag kong Doppler radar satellite dahil hindi po sa kalupaan nang gagaling yung pagsagap ng Doppler rain. So yung ginagamit natin mula sa Real Earth CMMSS satellite ng geostationary satellite, since hindi na nga po available yung data feed ni Pag-asa ng kanilang Doppler radar. So ginagamit ko ngayon ang Doppler radar satellite ng NOAA o CMMSS na para sa ating bagong gamit na rain viewer. At least ito mas real time at hindi nawawala yung kanilang Doppler imagery. At mula sa ating lightning detection system, so far ay wala tayong masyado nakikitaan dito na aktibo sa kalupaan, pero sa real time nasa total of 306 lightning strikes tayo. Labas yan o outer, pero sa inner ay 165 lightning strikes po ang total na naitala. At makikita ay in past 100 minutes ay nagkaroon ng ilang pagkidlat dito sa may bandang Quezon Province. Yan, mga around 60 to 80 minutes ago pa yan. Pero the rest, wala naman po tayo na-detect na aktibong lightning strikes except naman sa may bandang Batanes Group of Islands. So may mga dumadali pa rin na sa pestrap dyan at yung trough ng remnants ng mga bagyo ay magdudulot po ng mga pagkulog at pagkidlat dyan sa may bandang dulo ng Batanes Group of Islands. Pero nalalabi po naman sa makikita nyo naman sa satellite imagery ay halos maninipis lang mga kaulapan at mga ilang partly cloudy lamang ang umiiral. Kaya wala tayong masyadong inaasahan na mga malakas ang pag-ulan. Pero ang isolated forecast na magkakaroon ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Northern Luzon hanggang sa Southern Luzon ay nakataas pa rin sa iba't ibang panig ng bansa.
So sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin pa rin dito. Patuloy pa rin ang drier habagat na dumadaloy dito sa kaluran ng bansa. So medyo windy pa rin tayo. Kaya lang, medyo drier po ang habagat, kaya walang dalang ulan ang umiiral na hangin mula sa timog kanluran natin sa ibaba. Sa bandang extreme Northern Luzon lamang sa may bandang Batanes. So umaabot pa rin sa 36.9 kilometers. Ayan, kasalukuyang maximum sustained wind. At pumapalo pa ng 48 to halos 61 kilometers per hour yung maximum sustained na bugso ng hangin sa amin sa Caloocan. So malinaw po na mahangin at galing pa rin ito sa habagat dahil makikita po sa bearing ng aking wind vane ay southwest o west-southwest pa rin ang gagaling yung bugso ng hangin niyan. So mayroon tayong habagat kaya lang drier po ito. So yung habagat na may dalang ulan ay medyo namamahinga po muna. Yung habagat na tuyo o drier habagat ay patuloy pa rin na umiiral sa atin dito sa Metro Manila. Kaya lang walang dalang tubig ulan kaya tinawag natin tong drier habagat. Drier na bugso ng habagat. Malakas pa rin yung bugso ng hangin na dala ng habagat pero wala po itong dalang water vapor o drier siya, tuyo. Ganun po. Sa ating lowest temperature na itala na weather station, kaninang 3:58 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.7 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami ng pinakamataas na 31.8 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:37 PM. At sa ating lumalabas na heat index, well, pamalo na ngayon kahapon sa 44.1 degrees Celsius ang aming init pandamas. So, pataas na ng pataas yan. At makikita sa ating heat index and nationwide as of 8:52 AM kanina umaga, naka 40.9 degrees Celsius na kagad kami. So, ibig sabihin lamang extreme caution at magiging matindi ang ating alinsangan sa Metro Manila. Iwasan pong masyadong magbibilad o dumirekta ngayon sa tinding sikat ng araw dahil papalo na ngayon sa UV index of 10 to 11 yan malamang. At dahil sa mataas ang ating heat index, ang forecast ay halos 41 degrees Celsius po ang expected heat index pero asahang mas tataas pa yan. Magdedepende na lamang yan sa ating humidity. So, extreme caution po yung status. Yan ay base sa monthly average rainfall for August, 81% siya. So, medyo 50-50 yung pinapakita dito. Sa forecast namin sa Caloocan, inasahang mula 41 degrees Celsius, papalo pa ito ng hanggang 43 degrees Celsius, mamayang alas 2 daw ng hapon. So, mataas po. Sa iba't ibang panig naman ng masa, kung sisilipin natin mula Ilocos Norte, tingnan natin kung tumataas na rin ang heat index sa kanila. Yes, bahagya na pong tumataas. Pero sa ngayon ay hanggang 36 degrees Celsius ang pinakamataas na extreme caution sa kanila ngayong 11 hanggang 12 ng tanghali. So, hindi pa ganun katodo pero mararamdaman natin unti-unti na ring tumataas ang kanilang heat index. Pagdating nga lang sa Cagayan Valley, well, alam na po natin, napaka-danger pa rin ang magiging heat index forecast ninyo ngayong araw. 43 degrees Celsius at papalo pa yan sa 48 degrees Celsius static mamayang alauna hanggang alas 3 daw ng hapon. So mag-ingat po at huwag masyadong magbibilad ngayon at uminom ng maraming tubig ha. Iwasan masyadong magpapawis dahil halos very saturated pa rin yung ating humidity. Mahirap po magpatuyo ng pawis. Punas-punas talaga mangyayari niyan mga folks. Sa Santiago, Isabela naman, inaasahan na heat index sa inyo, 45 degrees Celsius. At palo pa yan hanggang 53 degrees Celsius. Very extreme danger daw ang magiging heat index forecast ninyo sa Santiago. Aabot daw ng 53 degrees Celsius, mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon po. So, naka-extreme danger daw ang forecast sa inyo. Ibig sabihin lamang ay hanggat maari, iwasan po magpa-dehydrate. Ay delikado na po kapag ganito kataas ang heat index. Yan o, very extreme danger na siya. So, napakadelikado na po dahil lumagpas na siya ng 52 degrees Celsius. So, maganda kung hindi po nangyari yan since yan ay pinapakita lang natin yung forecast. Pero it doesn't mean ay hindi pwedeng mangyari. So, mag-ingat po dyan sa Santiago, Isabela, dahil kayo po may pinakamataas na forecast na kayo aabutin ng sa 53 degrees Celsius. At inasang pinakamataas na yan sa bansa kung sakaling pumasok po yung forecast na yan. Starting 1 o'clock hanggang 2 o'clock PM po yan. So halos maghapon ay nasa very danger na situation kayo na forecast of heat index. Napakadelikado po kapag kaganyan Huwag po masyado magbibilad at uminom ng maraming tubig. Nakaka-heat stroke na ng husto kapag kaganyan. Sa Dagupan naman o sa Pangasinan ay nasa 42 degrees Celsius po ang inaasahan ninyong heat index.
at papalo pa yan hanggang 44 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. Yan, so pinakamataas na yan. Sa Central Luzon naman sa Tarlac, ang nasang heat index sa inyo 42 degrees Celsius at papalo pa yan hanggang 44 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. So mataas-taas na lahat halos ang ating heat index. Sa Batangas naman, ang heat index sa inyo o forecast ng heat index 43 degrees Celsius po. At yan na ang pinakamataas na heat index ninyo ngayong araw. So tatagal yan hanggang alauna ng hapon. So iwasan din masyadong magbibilad at uminom ng maraming tubig. At sa San Jose Occidental Mindoro, 41 degrees Celsius po ang inyong heat index forecast. Hanggang 42 degrees ang pinakamataas na inaasahan na aabutin kayo mamayang alauna ng hapon. Sa bahagi naman ng Palawan, sa Puerto Princesa, tingnan natin kung grabe rin. Yes, grabe rin ang inyong heat index forecast. 43 degrees Celsius po at yan ang pinakamataas ninyo sa Palawan maghapon. So 43 degrees Celsius po. Iwasan na rin ninyo magbibilad masyado at uminom ng maraming tubig para iwasan ang heat stroke. Sa Central Visayas naman sa Cebu, 48 o 49 degrees Celsius po ang inyong heat index. So grabe pong alinsangan na inyo sa inyos diyan sa bandang Visayas, Central Visayas lalo na. Ingat po dahil umabot na ng halos 50 degrees Celsius at mukhang yan na ang pinakamataas ninyo ngayong umaga at ngayong araw po, ngayong 11, ang may pinaka-highest peak of heat index sa inyo sa Cebu. Sa Mindanao naman sa Davao City, na-expect na heat index forecast sa inyo, aabot daw ng 40 degrees Celsius, pero papalo pa ng 42 degrees Celsius yan mamayang alas 1 ng hapon. Sa Zamboanga Peninsula naman po, asahang heat index sa inyo, papalo po yan ng 39 degrees Celsius po. So halos 40 degrees Celsius. At yan na ang pinakamataas ninyo maghapon. Dire-diretso na po kayo na mag-sustain sa 39 degrees Celsius hanggang mamayang alas 3 daw ng hapon. So halos buong bansa natin sa Pilipinas ay magiging mapakamaalinsangan at napakataas ng magiging heat index natin. Mapaluson man yan hanggang Mindanao. So ibig sabihin lamang ay halos maghapon tayo na magiging ganito ang panahon, mas maalinsangan na panahon hanggang bukas po yan na linggo. So titingnan natin until August 5 nga po, which is yun yung in-expect natin na magbabago ang klima kaagad. So inasahan pa natin na this whole week po ay gaya na ating naging forecast nga po, mamamahinga muna yung ating habagat na may dalang ulan muna. So may habagat pa rin tayo, kailang dryer po o tuyo na habagat ang dumadaloy. Samantala, kung itatabi naman natin sa PX extremes in past 24 hours, nangunguna ang Surigao City na may pinaka-highest of air temperature na 36 degrees Celsius. Sa Baguio City, bumaba uli sa 17.8 degrees Celsius ang kanilang lowest temperature. At sa Iloilo naman ang Basco, Batanes, nakaranas sila ng at least 8.2 millimeters na total rainfall. So, dyan pa rin sa may bandang extreme, Northern Luzon pa rin yan. Obvious naman po, medyo mararamdaman pa nila yan. So wala na kaming pag-ulan mula nang pumasok ang huling araw ng July hanggang nitong ikalawang araw na po na Agosto ay wala po kaming naranasan na naging pag-ulan. So nanatiling zero pa rin ang total rainfall namin for the month of August. So diretso agad tayo sa ating outside humidity. 79% po highly concentrated po ating outside humidity. Bumaba ito ng 1% since last hour. Medyo mataas na po ang ating barometric pressure, 1,009 hectopascals, and steady ito since last hour. So malinaw lamang dito na medyo moderate ang ating panahon to fairly weather, pero ang kapalit ay maalinsangan naman o hot humid ang magiging panahon natin. High tide, low tide status, well, medyo low tide po tayo ngayon mga folks. May 1 hour pa or less than 1 hour to low tide, mamayang 11:45 AM po yan, ngayong umaga. So mababa po yung ating sea level po. So wala tayong magiging problema at I guess ang extreme Northern Luzon na lamang na medyo nakakaranas ng medyo mataas na pag-alon. Pero the rest ng katimugan ay okay na po pumalaot at mukhang maganda po pumalaot ngayon. Ang magiging iingatan nyo lamang yung bugso po na hangin, dala po ng southwest monsoon dyan na tuyo sa kanluran ng bansa. At bukod sa yung mga posibleng alon, dala nga po ng bugso na hangin sa timog kanluran. Pero sa silangan, mukhang wala naman tayo magiging problema. Yung hangin naman ng easterlies na posible pa rin magkaroon ng mga gale force winds, pag-ingatan na lamang po at magsama na lang kayo ng medyo may malalaking mga bangka para magkaroon ng stabilizer yung mga mangingisda natin na maliliitan lamang ang kanilang mga bangka.
Samantala, meron tayong space weather status, bagamat unsettled po ito. So, silipin natin. Ilang araw na rin natin hindi na-inspeksyon yung ating space weather status. So, naka-extended warning po ito. Naka-alarm o alert message ito since kaninang madaling araw, 4:52 AM po. Extended geomagnetic KP index 4 na inaasahan. So, mga unsettled lang ito to active. So, persistence lamang yung condition, hindi masyado ganun katindi. At yung impact primarily forward, 65 degrees lamang. At may mga malilitan lamang na tsansa na magkaroon lang ng pagkadyot sa inyong mga power source, especially Northern Hemisphere source at Southern Hemisphere source. Auroral activity, mas visible yan sa may bandang Canada at Alaska. So, hindi masyado dito sa kalagitnaan, bandang Europa, ganyan. Hindi masyado. So, walang kaanong magiging problema. Base na rin sa ating KP Index broke down, courtesy of NOAA. So, mga unsettled lamang inaasahan. Puro minor lamang ito. So, wala tayong solar radiation, mababa lamang. At ating radio blackout, 30% lamang. So, medyo mababa in 3 days. So, medyo kalmado po ang ating haring araw. Medyo tahimik siya. May mga ilang solar coronal hole lang siya dito. Pero, portional lamang at mababa lamang yung o yung solar radiation na nakikreate mula sa solar coronal hole na ito. So, medyo nagkakaroon lang tayo ng alanganing above normal speed na solar wind dahil nga po may nakatutok sa atin na coronal hole, ayun, nakatutok sa Earth. So, malakas lamang yung solar wind. Hindi naman ganoon masyado nakakabahala at ang ating sunspot number 129 bahagyang mataas dahil medyo may nakatutok sa atin sa Earth na at least dalawa o halos tatlo, 4165, AR4165, AR4167. Ito mas madami yung cluster niya. At isang AR4161. Yan. Medyo nakatutok sa Earth kaya medyo nag-above normal speed yung anyang wind velocity. Sa forecast index for KP index, base sa nowcast K index natin, ay halos wala naman tayong nakikitaan in 3 days na magkakaroon ng mataas na solar X-ray events. So, medyo kalmado naman ang ating solar wind since 1 week na po. At wala namang gaanong nakataas na X-ray flux. Base na lang dito. Medyo normal naman yung X-ray flux natin. Walang masyadong problema so far. Yan. Medyo behave naman siya. At sa ating GOS solar photon flux, medyo behave naman po. After ng isang malakas na pagyanig sa Russia, ay wala namang naging abnormal behavior sa ating photon flux and X-ray flux. Kalmado rin ang geomagnetic activity natin kasalukuyan so far. Nag-unsettled lang ito and then the rest quiet naman siya. Huling araw lang ito nag-active nitong July 26 pa. Yan. Umabot ng KP index of 4. In the rest, unsettled hanggang quiet lamang ang naging activity ngayon ng geomagnetic field. So, walang masyadong mabigat sa ating magnetosphere. Yung pagsalo lamang niya sa solar wind na medyo malakas-lakas. Dahil sa coronal hole, medyo nagdi-distort pero manageable naman ng magnetosphere natin yung impact. Walang magiging problema. So, yung ating ionospheric range, TEC, makikita po natin ay August 2. Yan, makikita po ay wala namang masyadong matinding total electron content. Ito, hindi siya nag-a-update eh. Hindi na nag-update ito since November. So, hahanapan na natin ng kapalit yan. Hindi na nag-a-update yung derived vertical TEC niya. Sa atin namang auroral activity extrapolated, so far, kalmado rin. So, maliit-lit na lamang na magkakaroon ng extrapolated na auroral activity. So, ganun din sa region absorption. So, sa umaga ay 80 to 40 meters lamang ang mahina. Sa gabi naman ay 10 to 12 meters ang mahina ang reception ng radio frequency. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:39 AM at yasang lulubog po ito mamayang 6:25 PM. At ang ating katatapos lang na first quarter, waxing gibbous na po tayo, 56% illuminated at hindi pa ito nagmo-moonrise. Maya-mayang konti pa po ito magmo-moonrise, 12:31 PM po mamayang tanghali at bukas na madaling araw ng 12:02 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang Linggo, well, asahan natin maaraw po pero asahan daw ang partly cloudy o partly cloudy maghapon, especially mga bandang umaga tanghali.
may chance na daw na nagkaroon ng mga morning rains. Malamang dyan yan sa may bandang hilagang kanluran ng Nodo Luzon. The rest, isolated ang mangyayari. So, chance pa rin natin, 100% chance. Malamang naka-apply yan sa may bandang Ilocos Region at bandang Batanes Group of Islands. Bukas ang linggo, partly cloudy ang ating maghapon. So, wala namang nakataas na localized thunderstorm. So, walang forecast of thunderstorms daw ngayong araw hanggang bukas ng linggo. So, isolated lamang siguro kapag nagkaroon ng localized thunderstorms, kapag nagkaroon ng mga isolated rain showers sa hapon. So, yung mga afternoon showers lamang na magiging isolated. Highest and lowest temperature expected, maglalaro 32 degrees Celsius and lowest temperature expected 26 to 27 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Mukhang saglitan lang natin maire-report ito dahil makikita natin sa satellite imagery using infrared RGB o true color. Makikita ang apektado lamang na magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan ang bahagi nga po ng Batanes Group of Island at ilang bahagi sa kanluran ng Nodo Luzon. May mga kaulapan pa rin na umiira dyan. Ayun, no? So, kung i-zoom natin yan, kung i-zoom in natin yan, yung natural color RGB, yan, makikita natin ang mga kalat-kalat namang na pag-ulan ang maapektuhan dito sa bahagi pa rin ng Batanes Group of Islands at ilang bahagi ng Ilocos Norte. Yan, hanggang dyan na yun sa may banda Ilocos Sur, Benguet at ilang portions ng Pangasinan. Well, yung tuyot na habagat ay umiiral pa rin. So, may habagat pa rin tayo, pero yan ay tuyot lamang, tuyo. Wala siyang dalang water vapor. Yan. Ang mayroong dala lamang ay bunsod lamang ng remnants ng nagdaang bagyo po. Yan, dito, yung trough na yan. Kasabay ng monsoon trough na ito ni 93W rito. Since malayo na po ito yung si 93W, palayo na, pero malakas po yung kanyang monsoon trough dito sa may bandang katimugan niya. Yan, yung mga trough na nahihigop dito mula kay 93W at nasa tropical depression ng yung kategorya niya, nagdudulot po ng makaulap dito sa may bandang hilagang bahagi ng Isim, Nodo Luzon at medyo may mga portions dito sa may bandang South Luzon na nagiging maulap o cloudy, pero manipis na lamang ito hindi masyado nakakapag-saturate dahil nga po yung habagat natin dito sa kanluran ay masyado itong tuyo o walang dalang water vapor. Kaya hindi ganun nakaka-accumulate ng water vapor sa may bandang kanluran natin, except dito sa may bandang Ilocos region nga po na medyo bahagyang maulap at magkakaroon pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog pa rin ang iiral. So, kung isa-sandwich mode natin, makikita po ninyo na hindi naman ganun katindi yung water vapor accumulated niya. So, maging yung kanyang precipitation estimation, wala po tayong nakikitaan dito na mataas na water vapor estimation. So, magkaroon man kayo ng mga pag-ulan dyan sa may bandang kaluran ng Nodo Luzon, napaka-isolated at napaka-mahihina lamang ang magiging buhos ng ulan. The rest ng Central Luzon, kasama ang Metro Manila at South Luzon, mapamimaro pa man yan, mapabisayas man yan o Mindanao, katamtaman at fairly weather tayo na mas mataas ang fairly weather natin to moderate. Isolated lamang ang aasang pag-ulan, malamang dito yan sa may bandang Camarines, Catanduanes, Camarines Sur, the rest ng bandang Iriga, Legazpi hanggang Sorsogon na po yan. Mga isolated lamang at napakamahihina lamang na mga pag-ulan ang maaring pumasok na forecast sa inyo. Ganon din sa may bandang Eastern Samar Region. Mahihina lamang na pag-ulan at panandalian lamang ang magiging pag-ulan nito. So magiging madalas o maghapon pa rin ang magiging fairly weather at maalinsangan na panahon po. Yan, kitang-kita naman po halos o konti lamang ang kaulapan na bumabalot, kabilang na ang bandang Mindanao. Mga ilang partly cloudy lamang ang mostly na iira sa may bandang Mindanao, kabilang na ang Zamboanga Peninsula. May mga isolated lamang na pag-ulan ang iira sa may bandang Basilan na Sulu, pero tama lamang yan sa magiging maalinsangang panahon ninyo para medyo maibsam na naman ang todong init ng panahon dahil all in all, 90% ng buong bansa ay halos fairly weather at maalinsangan ang magiging panahon natin dahil napakaganda ng paligid sa buong Pilipinas na halos wala talagang kaulapan. So yun lang mga panahon natin, inaasahan yan hanggang bukas ng linggo na magiging ganito po ang ating panahon sa halos buong bansa at puro isolated lamang namang mahihina at ilang katamtaman lamang na pag-ulan na hindi naman tumatagal ng mahigit sa 30 minuto. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector para pansinin natin itong bahagya itong C13W. Bagamat ay napakalayo na nito sa boundary ng ating PAR at malayo na rin siya sa pinaka-domain natin.
Malayo na rin sa pinaka-domain kasi kumikilos na ito pahilagang silangan patungo ngayon sa direksyon ni Bagyong Krosa nga po as of report natin kahapon. Yan. Since tropical depression na po siya, nasa maximum sustain na ito na 51 kilometers per hour, yung 1 minute sustain wind niya, at bugsong umaabot ng 66 kilometers per hour. Center air pressure nito is 198.5 hectopascals, kumikilos ito sa bilis na 11 km an hour, pahilagang silangan. So wala na siya sa pinaka-domain natin. So hindi na medyo delikado o hindi na yan banta sa bansa. Ang paghatak naman niya sa bandang monsoon trap niya rito ay hindi naman masyado ramdam dito sa atin sa bansa. So walang masyadong concern. At ito namang si dating Bagyong Emong ay nasa low pressure area na lamang siya. So under dissipation state na po si Komay or dating Bagyong Emong. Hopefully mamahinga ka na dahil sobrang tagal mo na po na namamalagi dito sa amin at dumaan pa ng Pilipinas yan. Mahigit sa 1 linggo ka nang namamalagi, so panahon na para mamahinga ka na dapat. So under dissipation situation na siya habang nandito ito sa may bandang Nanjing, Eastern China. Diyan na siya tuluyang malulusaw niyan sa loob ng 24-hour to 48-hour period estimate. Yan. So again, nabuo po itong si dating Bagyong Emong o Komay o Komay ay since noong July 22 po ito nabuo, alas 8 ng umaga ayon sa aking tropical cyclone sector. So kung ngayong araw man siya malulusaw, malamang Agosto na po siya malulusaw. So imagine gaano katagal po yan na namalagi bago ito malulusaw kung sakaling malusaw sa ngayong araw. So yun po, July 22 pa. Grabe, ang tagal niyang namalagi at naging aktibo po. Mas nahigitan pa niya si Dante, si Bagyong Dante. Na supposed to be, in-expect natin si Dante ang may pinakamatagal. Hindi pala. Si Emong pala ang lumalabas na may pinakamatagal at pinakamahabang naging journey na namasyal dito nga po sa Timog Silangan Asya halos. Yan. So yun lamang po at wala tayong magiging problema at since wala naman tayong bagong binabantayan na papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility, itong dalawang bagyo puro palayo naman ito at itong si Kosa naman o Krosa ay nandito na yun sa may bandang silangan ng Japan. So northeast na ito ng Tokyo, Japan ngayon. Ayan o. As of 11 o'clock. So napakalayo na niya at yung mga forecast nito ay pahilagang silangan lahat ang magiging kilos niya. Ayan o. So ito yung forecast ng Joint Typhoon Weather Center. Kung gusto nyo pong i-filter, ito po yung forecast track ng Joint Typhoon Weather Center. At ito naman ang forecast track ng Japan Meteorological Agency. So pahilagang silangan lahat ang kilos. So kasalukuyang nagkakaroon ng medyo masamang panahon na ngayon. At kung pagbabasahin natin yung estimation ng Tropical Cyclone Warning Signal, nasa Tropical Cyclone Warning Signal number 2 ang bandang Iwaki at Minamosima. And the rest, Tropical Cyclone Wind Signal number 1 na ang Fukushima Prefecture, Miyagi hanggang Ofunato at Ushu. Kasama na ang bandang Kishanigaya, wala na sa Tropical Cyclone Wind Signal ang Tokyo. Pero sa may bandang Tsukuba, Narita hanggang Asahi, Kimiso ay nasa range pa rin ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. So yun lamang po ang ating maibibigay sa mga Pinoy natin na nagtatrabaho ngayon. O marami tayong mga kababayan dyan na nakatira, lalo na sa Tokyo, Japan po, at ilang bahagi ng silangan ng Japan. So, ingat na lamang po. At siguro, hindi naman siguro big deal kung sakali masama ang panahon diyan sa may bandang Sendai. So, ingat na lamang po mga folks. So, silipin natin yung mga posibilidad na forecast kung sakaling magkaroon ng anumang tropical wave sa mga susunod na araw gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring. Yan. Silipin muna natin yung West Pacific Basin. Makikita natin halos mababa lamang yung possibility ng convergence. Halos neutral lamang dito sa may bandang silangan ng bansa. Napakababa rin ng kanyang probability of cyclonic. So wala po tayong inaasahan. Ito naman sa may bandang southeast o south part ng Guam. Napakalayo naman yung mataas na horizontal anomaly. So malayo masyado ito pero wala masyado sa loob ng ating PAR or sa boundary man lang ng PAR, mababa.
So, bagamat may forecast po na 20% na may posible pa rin mabubuo dahil kung titignan natin sa Global Spectral Model, may mga circulation na naman na nabubuo. Ayan, starting nga po ng August 5 o 6, mayroong papasok sa ating Philippine Area of Responsibility na panibagong tropical wave. At base nga po sa unang report natin ay manggagaling nga po ito sa may kanluran o timog part ng Guam o ng Northern Mariana Islands at kikilos ito pakanluran nga po. Bakit pakanluran ang galaw? Kasi nga po, again, meron pong high pressure area. Kung titingnan natin yung mean sea level pressure, yan. May high pressure area dito. Tumataas po yung high pressure area. Kaya napapakanluran po ang nagiging kilos ng low pressure area mula rito sa may bandang Guam or Mariana Islands. And then, itong isang bagong tropical wave, starting niya ng August 5, inaasahan natin na kung mabubuo ito ay papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility by August 5 at ito ay kikilos pakanluran. Ayan And then slowly west-northwestward ang magiging kilos niya. So bagamat medyo may nakikitaan pero disorganized yung kanyang sirkulasyon, so obserban pa rin natin kung magtutuloy-tuloy yan na magiging isang low pressure o investment lang. Yan. At yung another circulation dito sa may bandang extreme northeastern Luzon ay uncertain pa rin o napaka-disorganized. Base dito sa Global Spectral Model. So medyo ang tututukan natin yung isa rito na medyo may forecast nga po ang Global Spectral Model natin. Napapasok nga po ito ng bandang August 4 o August 5 sa ating Philippine Area of Responsibility. Yan. Since yung kanyang tropical cycle probability, ayun, medyo tumaas nga po. So, ibig sabihin, magbabago nga po talaga yung weather patterns natin by August 5. At makikita po dito sa tropical cyclone strike probability na at least merong 30 to 40% na merong tropical wave na mabubuo at kikilos nga ito pa west-northwestward nga po. Yan. Yung uncertainty na kung ito ay tatama sa Luzon, wala pa po tayong certainty kung ito ay mas lalapit sa silangang bahagi ng Luzon. Sa ngayon ay ang pagbasehan natin yung kasalukuyang magiging galaw nga po nito na halos lalapit dito sa may bandang Southern Luzon or bandang eastern part ng Northern Luzon. Yan. Kung i-animate natin, ganyan po ang kasalukuyang magiging galaw niya. So, very uncertain. Tingnan na po natin kung tataas po yung strike probability nito. Sa ngayon, hindi pa masyado apektado sa Pilipinas. Ang mas apektado lamang within 72 hour o August 4 o until August 4 dito sa may bandang Northern Mariana Island o bandang Guam po yan. So hanggang August 4 po yan sa kanila. Sa Pilipinas, hindi pa natin sa ngayon mararamdaman yan. At yung mean winds niya, kung sisilipin natin kung mayroong convergence, kung gamitin natin yung NOAA, yung convergence gamit ang NOAA para makasiguro tayo. Kung matitingnan nyo dito, medyo merong anomaly rito. So, meron tayong convergence of 22 to 33 kilometers per hour. At mukhang ito yung posibleng kilos pahilagang kanluran po yung paganyan. Yan. Meron din dito kailang mababa lamang at least mga 22 kilometers per hour. Posibleng ito ang magre-develop unless kung itong sa ibaba magkaroon siya ng parang merging, magkakaroon sila ng merging nito na which is magkakaroon ng mas mataas na upward low convection until ito ay kikilos pahilagang kanluran po. Posible po yan. So, take note yan mga folks babantayin natin to until August 4 dahil magbabago nga po yung forecast ng pattern ng weather patterns according dito. At confirm na rin sa ating convergence dito, yung minomonitor natin gamit ang NOAA. So, dito kasi, kung titingnan ninyo sa ating West Pacific Basin, hindi siya halata. Pero meron nga pong horizontal probability dito sa may bandang southeast ng Guam. So probably ito po yun na pinapakita dito sa ating CMS ng NOAA. Yung convergence development. Ayan maabot ng 33 kilometers per hour halos. Dito 22 kilometers per hour. So take note po yan Siguro ipapost ko yan sa aking Facebook page maya-maya. At expected ang magiging strike probability niyan ay ganyan, pa west-northwestward, depende sa aktibo ng high pressure area dito sa itaas, yung high pressure area dyan.
Yan. Pero malinaw, pahilagang kanluran na maging kilos yan. So, until August 4 ay babantay natin to. Pero sa ngayon, maliit pa o wala pang significant ito na magiging isang invest sa ngayon or for the next 24-hour period. Mas ma-ensure natin o makukumpirma pa natin yan by August 4 pa po. Yan. Depende kung mapapaaga po yung weather pattern niya, mapapabilis. So mula sa vorticity, makikita po ay mataas po yung vorticity dito sa may bandang Caroline Islands or bandang Yap, if I'm not mistaken, bandang Yap, pero ang malinaw dito bandang Caroline Islands. And then dito naman sa may bandang Guam nga po. Yan o. So yan nga po yung pinaka-suspect na posible nga po na magkaroon ng bagong development. Yan, bandang Micronesia pa siya. So bandang Micronesia siya or bandang Yap, malapit. Alanganin siya eh. So confirm po sa vorticity, mataas po yung vorticity. Babantayin natin itong maigi dahil kapag mataas po yung vorticity, maaaring magkakaroon ng Coriolis circulation yan and then kikilos yan pa ganyan, pahilagang kanluran, which is tugma naman sa lumalabas na tropical cyclone strike probability within 72-hour period. So baka by T96 hour or by August 5, dito na magkakaroon na ng significant pattern yung ating mga forecast sa weather system pattern. Ayan nga po, tumataas siya hanggang 30%. At makikita mo habang kumikilos ito pahilagang kanluran, yung influence na naman niya na unti-unting pagsama ng panahon dito sa paligid ay lumalapit na po sa may bandang silangan ng Luzon. So, tingnan po natin. Kailan ba ang estimate siguro? Baka by August 7 siguro ay medyo susungit na o sasama ng panahon ng bahagya dito sa may bandang silangan ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Ayan, August 7 po ang expectancy niya. So, this coming week po, darating, starting niya ng Monday hanggang Tuesday po. This coming week po, dyan magkakaalaman tayo. And then by Thursday, bago mag-weekend po, inaasahan na natin kung mangyayari at magtutuloy-tuloy po itong Genesis na ito na magpapaulan na naman sa bandang southeastern Luzon hanggang northeastern part ng Luzon. So, tingnan natin. At least medyo may idea na kayo kung sakaling pumasok yung forecast na yan. Which is, pinapakita naman sa forecast ng Global Spectral Model na may circulation nga pong papasok ng Philippine Area of Responsibility by August 4 or August 5. This coming weekdays po. Malinaw yan ha. At sa ating mga computer models naman mula GFS, ayan nga po, mula kahapon sa nireport natin. Meron nga pong kikilos dito na isang bagong tropical wave. Ayan. So dito is dito sa may bandang Northern Mariana Islands ito or Northern Mariana Islands mabubuo. Tapos pahilaga ang kilos naman niya. Walang ipinapakita na lalapit ito sa may bandang silangan ng Northern Luzon. Malayo sa ipinapakita ng Japan Meteorological Agency. Kay CMWF naman, kung titingnan dito, halos walang pinapakita pa na tropical wave, masyadong behave pa yung forecast ni CMWF. At makikita po natin, merong nagbabantay na high pressure area nga po dito this coming week. Ito po yung magiging dahilan kung bakit kung may mabubuong low pressure area dito sa ibaba ay expected, alin man dyan sa area na yan ha, anasa na natin pakanluran na magiging kilos niyan. Talagang iiwasan niya talaga yung high pressure area na ito sa taas. Yan. This coming week na po yan. So, alam na po natin magiging kilos ng mga low pressure area o anumang bagyo na papasok o mabubuo rito ha, sa may bandang katimugan ng Guam. Yan. May high pressure area dyan, basen kay CMWF. So, highly positivity confidence na magkakaroon ng high pressure area dito. Kaya ang lahat ng anumang low pressure na mabubuo ay magiging pakanluran ang magiging kilos niyan. So, yun lamang po ang ating analysis. Nag-refresh po yung aking page. Antayin na po natin mag-reload. At kay NavGem naman, makikita naman ang mas agresibong forecast niya na merong tropical wave din na mabubuo. Pero makikita nyo po, stable din na may high pressure area dito sa may bandang southeast ng Japan na magre-resulta sa lahat ng anumang low pressure na mabubuo, kikilos ito pakanluran. Ayan. Yan. So, malinaw na po yan mga folks. At malinaw din kay CMWF ang pinapakita na may high pressure area. Kay GFS, meron ding high pressure area. So, malinaw lamang po ha. Pare-pareho sila na may high pressure area dito. Ganon din kay Japan Meteorological Agency. May high pressure area din na mabubuo rito. Ayan o. Hindi po yan, hindi yan tropical wave. High pressure area po yan.
At ang tendency, yung mga low pressure area dito sa may bandang silangan ng Mindanao or silangan ng bansa natin sa Katimugan ay kikilos yan pahilagang kanluran. So yan po ang ating babantayan pagpasok po ng weekdays nitong unang magiging linggo natin ng Agosto po. So malinaw yan mga folks ha, medyo tutok-tutukan natin yan maigi. So kamusta naman natin yung mga dam kung patuloy pa rin ba na nagre-release ng sobrang tubig? Yes, itong si Ambuklao, Binga, at nag-overflow po yung kay San Roque Dam. Ayan o. So naka-overflow pa rin si San Roque at tuloy-tuloy pa rin ang pag-release nila ng sobrang tubig. Ayan o. 4 na gates na nakabukas kay San Roque Dam. Mas marami kay Binga o. 10 na gate ang nakabukas kay Binga Dam. 8 naman, siyam naman ang kay Ambuklao. Yan. So itong 3 dams na ito, Ambuklao, Binga Dam at San Roque ay nakabukas po yung mga gates sila at nagre-release sila ng sobrang tubig dahil maging si San Roque Dam ay umapaw na raw yung kanilang water dams. So kung babalikan natin yung huling July, ibubuksan natin yung kay San Roque Dam. Ayan, dito kung titingnan naman natin, hindi naman siya umapaw. Kung month of August, kung titingnan natin dito, hindi naman siya naka-overflow dito. Yan. Pero dito indicated na overflow siya. So, yun ang hindi ko maintindihan bakit hindi umapaw siya dito sa indicator ko. Yan, 282 kasi siya, 281. Yung overflow kasi niya is 280. So, dapat naka-overflow ito. Hindi ko yata nalagyan yung kay San Roque Dam. Pero, supposed to be, overflow po yan si San Roque dahil naka-indicate siya dito na overflow. Ayan o. Sa bagay, yung overflow kasi dito, hindi ko in-indicate. Kapag ka below water level lang siya mag-a-alarm. Yan. Kaya hindi siya naka-indicate dito. Kapag ka lamang po, kapag ka underflow o yung critical yung water level, o mas mababa siya sa pinaka-derivation. Pero pag overflow, hindi ko nilagay dito na mag-i-indicate. Ang importante kasi dito sa ating dam graph ay yung totality ng water reserve natin. Kailangan manatili siyang stable o hindi man lang siya mag-critical level. Kaya hindi natin ini-indicate yan. And doon kasi yung pang 1 year, kung iwa 1 year po natin, makikita po natin is nagkakaroon ng critical level. Saan ba yung nag-critical? Ayan o. So, pag below critical level siya, pero yung above water level, hindi siya nag-i-indicate. Yan, dito lamang siya mag-i-indicate pagka overflow para madaling makita. Pero dito kasi is importanteng nalalaman natin kapag mababa na yung water level ng isang dam. O yan o. Kagaya na lamang ni Magat Dam, nag-underflow siya. Pero dahil dumaan po yung mga bagyo, nagkaroon tayo ng mga ilang bagyo na dumaan, ay tumaas na po yung kanyang water reserve kaagad. Ayan, naka-recover siya. So, yun lamang po yung ating magiging analysis at report para sa ating water dam. At pumasok na nga po yung month of August, nakakadalawang araw pa lang tayo. So, 3 dam po ang nakabukas, kay Ambuklao, Binga, at San Roque Dam. Lahat naman stable na po at wala tayong maiko-comment dyan dahil halos lahat ay paapaw ang water reserves. Samantala sa Uladindol, medyo kumakalma na po yung noise sa aking seismograph. Ibig sabihin ay nagiging stable na po yung low pressure, hindi na masyado low pressure. So medyo matigas na po yung pressure ng aking seismometer at may nadetect na tayo dito na medyo malakas-lakas sa pagyanig ito. At mukhang seismic yung pagyanig. Naganap ito kaninang alas 2 ng madaling araw, 2:29 o 2:30 AM. Mga 2:39 siguro ito na madaling araw naganap. Double check natin kung dito yan sa bansa mula sa data feed ni PBox. Yes, meron nga. Pero dito 1:50 AM eh. Dito kasi alas 2. So hindi ito yung malakas na nadetect na ito. Magnitude 4.2 po ito sa municipality pa rin ng Sarangani, Davao Occidental. Southeast ito ng Balut Island. So masyadong malayo pa yung range niya. Yan. Malayo ito sa pinaka-range.
ng sakop pa rin ito ng bandang Sulawesi, Indonesia. Yan. After nyan ay wala naman tayong sumunod na malakas-lakas sa pag-inig, pero may nadetect ang aking seismometer. Malamang sa Russia pa rin yan. Kaninang 2 a.m. Babalikan natin yung oras. Tingnan natin mga oras dapat sa Pilipinas, mga 2 a.m. Yan, kung mayroon. Magnitude 5.4. 5 a.m. Wala naman masyadong malakas. Ito, ayun, 2:20 a.m. sa Kuril Islands. Magnitude 6.2. Yan. So, dyan pa rin yan sa may bandang Russia pa rin ang sunod na mga pagyanig na aftershocks tuloy-tuloy pa rin sa Russia. Nadedetect na aking seismometer ngayon. Ayun, nakalong period po siya. So, tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks sa may bandang Russia. May higit sa 1,000 na po yung mga aftershocks niyan. Yan. So, kung double check natin sa ating tsunami monitoring malapit sa Russia, dito sa may bandang Naha, makikita natin ay medyo kalmado na rin yung tubig dito. Hindi na masyado malakas yung ripple. Sa Shichijima, patuloy pa rin ang medyo minor na ripple, pero at least ito mas kalmado na siya, hindi kagaya kahapon. Ngayong araw, medyo mas mahina na yung ripple niya. So, hindi na ganun kataas. Kalmado na rin yung mga ripple niya. Hindi na Dito naman sa Guam, kalmado na rin. Yan. Medyo may mga ilan-ilan lamang na medyo sumasayaw na ripple, pero okay na po yan. Hindi na ganun kataas. Mga 0.1 na lamang naglalaro yan. Mga 0.1 lamang o 0.15 meters. So, mapakaliit at hindi na gaano ramdam yan. Pero aktibo pa rin daw na nakataas ang alert monitoring ng Japan para sa posible pa rin mga umaabot pa rin na halos 1 meter. Lalo na dito sa may bandang northeast ng Japan. Kasi mas malapit sila sa Kuril Island o mas malapit sila sa Russia. So, yan ang tinututukan na. Lalo na din sa may pagitan nito ng isla na ito. Yan. Dito, bandang sakop na pala ito ng Russia. Ito lang pala ang Japan. So, yun po. Naka-moderate alert pa rin ang Japan, lalo na sa may bandang hilagang bahagi ng Japan para sa possible minor tsunami waves. Yan. Sa Pilipinas naman, wala naman po tayong masyado na nadedetect at yung malakas-lakas sa panginig. Yung huli lamang sa may bandang Balot Island, nasa Sulawesi, Indonesia, nasa sakop naman yung huling pagyanig nito kaninang alas 1:50 ng madaling araw. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa ikalawang araw na ng Agosto 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ikalawang araw ng Agosto 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.mimoweather.com para sa iba pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong magtatanghali na sa ating report. Asahan lamang natin na maghapon ay magiging maalinsangan na ang panahon natin. Kasabay naman ng fairly weather at moderate na panahon sa halos buong bansa. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato lalo na't mahangin dito sa Metro Manila, lalo na sa amin sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.